Yan, magandang araw mga bata. Bago natin simulan ang ating pag-aaral ngayong araw na ito, tayo muna yung magsipagtayo para sa ating panalangin. Sino nga ba ang nagtakdang manalangin sa araw na ito? Lila, pwede mo bang pangunahan ang aming panalangin? I po, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to go in God's love, who makes me here, ever this day, be at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. Amen. Heart, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang lumiban sa inyong pangkat? Teacher, wala pong liban sa aming pangkat. Nagagalak kong malaman na walang lumiban sa inyong pangkat ngayong araw na ito. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong sarili ng 3 palakpak. Para sa ating pagbabalik-aral, meron pa ba sa inyo ang nakakaalala ng huling paksang ating tinalakay? Pagtaas ng kamay kung nais sumagot. Ako po, teacher. Yes, Carla. Ano nga ang huling paksang ating tinalakay? Addition po o pagdaragdag. Sa iyong sariling pananaw, anong pagkakaintindi mo sa pagdaragdag o addition? Teacher, ang pagdaragdag po ay ang pagsasama-sama po ng mga bagay. Ang galing. Bigyan nga natin si Lila ng 5 palakpak. Ayan. Meron akong isang simpleng aktibidad na inihanda para sa inyo. Babasahin muna ni teacher, tapos susubukan natin na sagutin ang aktibidad na ito. May 7 palaka na nasa lawa. Ang 2 palaka ay tumalon sa lawa. Ilan kali ang palakang natira nung tumalon yung 2? Kunyari, ito yung 7 palaka na nandun sa lawa. Ngayon, yung 2, pinili nilang tumalon. Ilan na lang ang palaka? Sabay-sabay nga natin bilangin. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan na lang yung palakang natira? 5 po, teacher. Magaling. Sa ating nabanggit na aktibidad, ano kalis sa palagay nyo ang magiging paksa natin sa araw na ito? Yes, Red. Subtraction po o pagbabawas. Magaling. Pagbabawas o subtraction. Ang pagbabawas o subtraction ay isang pangunahing operasyon sa matematika na ginagamit upang magbawas o alisin ang isang bilang sa isa pang bilang. Katulad nung halimbawa natin kanina, meron tayong mga iba't ibang bahagi ng pagbabawas. Nandiyan yung minuend, yung subtraction sign o mas kilala natin bilang minus. Meron din tayong subtrahend, equal at difference. Yung minuend, yan yung 5 natira kanina na imbawas natin. Pagka naman subtraction sign, di ba kapag nagdadagdag tayo, ang sign na ginagamit natin ay yung para pa-cross. Pag naman nagbabawas tayo, ganito namang sign yung kailangan makita natin kapag tayo ay nagbabawas. Yung subtrahend naman, iyan naman yung mga aalisin natin dun sa bagay. Sa example natin kanina na palaka, ang subtrahend natin ay yung 2 tumalon sa lawa. At yung equal sign naman natin ay paganto. Tapos, yung difference naman natin o yung magiging sagot naman natin ay yung natira na 5. Nauunawaan ba kung ano ang pagbabawas o subtraction? Opo, teacher. Magaling. Mukhang handa na kayo para sa ating... may example pa pala si teacher na isa pa. May 7 ibon na nakadapo sa sanga ng isang puno. Yung 5, pinili nilang lumipad. Ilan na lang yung ibon na natira sa sanga? Magbilang nga tayo mula 1 hanggang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, sabi dyan, yung 5, pinili nilang lumipad. Ilan na lang kali yung ibon na natira? 2, teacher. Galing, 2. Isa pang halimbawa, may tumubong 5 bulaklak sa halamanan nila Lila. Ngayon, 5. Ito 1, 2, 3, 4, 5. Pinitas ni Lila yung 4. Ilan na lang kali yung natirang bulaklak sa halamanan nila? Isa, teacher. Galing, 1.
nyo na ba ngayon kung ano yung pagbabawas o subtraction? Opo, teacher. Handa na? Meron ako mga ibibigay na ilang aktibidad para sa inyo. Una na dito, meron ako mga ipapakitang larawan, tapos kailangan yung isulat ang inyong sagot sa ating pisara. Isusulat ko na, tapos sagot na lang yung inyong ilalagay. Ayan. Nandun na sa ating pisara ang mga aktibidad na inyong sasagutan. Maaari mo bang sagutan ito? Heart. Ayan. Maraming salamat, Heart. Balikan ang umupo. Ngayon, titignan naman natin kung tama ang mga naging sagot ni Heart. Pwede bang sama-sama niyo akong tulungan na tignan kung tama ang kanyang mga naging sagot? Sa una niyang sinagutan, tama ba ang sagot niya? Opo. Sa pangalawa? Opo. Sa pangatlo? Opo. Sa pang-apat? Opo. Sa panglima? Opo. Ayan, magaling. Bigyan nga natin ng palakpak si Heart. Tatlo lang. 1, 2, 3. Magaling. Sa isa pang aktibidad natin, merong isusulat si teacher na mga cookies jar. Tapos, ganun din, isusulat nyo din ang inyong mga magiging sagot sa ating pisara. Pero sa puntong ito, dalawa lang na estudyante ang tatawagin ko. Dahil dalawang cookies jar lang naman ang ilalagay ni teacher sa pisara. Naunawaan po ba? Opo. Sige. Ayan, makikita nyo na sa ating pisara ngayon yung mga cookies jar na inyong sasagutan. Ngayon, tatawag ako ng dalawang estudyante sa ating klase. Maaari mo bang sagutan ang una, Ron, at ang pangalawa naman ay si Christine. Magaling. Tignan nga natin kung tama ang kanilang mga sagot. Meron tayong apat na cookies. Ngayon, yung cookies na ito, babawas natin siya ng dalawa. Ilan ang magiging sagot? Dalawa po. Ayan, magaling. Tama ba si Ron? Opo. Ito naman, meron tayong 6 na cookies. Tapos, binawasan dito ng 4. Ilan ang magiging sagot? Dalawa po. Tama ba si Christine? Opo. Magaling. Mukhang nauunawaan nyo na nga kung ano ang pagbabawas. Pero, meron pa akong isa pang aktibidad. Huling aktibidad para sa inyo na kailangan yung sagutan. Meron akong mga flashcards na nandito. Tapos, meron itong mga numbers. Kailangan nyo itong sagutan. Para sa ating unang bilang, 3 minus 2. 1. Ay, galing. 6 minus 4. 2. Meron lang tayong 5 sasagutan dito, ha? 7 minus 3. 4. Ayan. Tapos, 10 minus 8. 2. 8 minus 4. 4. Yan. Nauunawaan na ba kung ano ang pagbabawas? Opo. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng palakpak. Sa inyong palagay, bakit kailangan at mahalagang pag-aaralan natin ang pagbabawas? Yes, Lila. Para alam po natin kung paano mag-alis ng mga bagay-bagay sa bilang. Magaling. Mukhang nauunawaan nyo na nga kung ano ang pagbabawas o subtraction. Para sa inyong takdang aralin, magsusulat kayo sa inyong mga kwaderno ng mga subtraction o pagbabawas na, ay, ulit na, akin yung pero ikat na lang.